Good day everyone! It's me, Charmaine. Samahan niyo ako ngayon sa aking brunch. Simple lang ang aking pagkain, prinitong manok with cucumber and then itong sinabawang gulay. Ang ulam lang talaga namin ngayon ay ang prinitong manok. So, bumili lang din si mama sa palengke ng pakbet na gulay. Pero hindi ko siya niluto as pakbet talaga na ginisa. Ang sabi ni mama, sabawan ko lang talaga. Literal na sinabawan ko lang yan. Pinakulo sa sibuyas, bawang, kamatis. Tapos, meron akong cucumber. As a low carber, nag-iimbak talaga ako ng cucumber sa rep. Pag namamalengke si mama, nagpapasabay ako ng cucumber, 2 or 3, para if ever na hindi sapat ang ulam namin, ito yung nagiging kanin ko. So, dahil kain serye tayo for today, meron na naman tayong topic na pag-usapan for today's video. Kung nanonood kayo ng previous vlog ko, meron akong tinapik yung mga kailangan iwasan o i-avoid habang naglo-low carb ka. So, ngayon, gusto ko lang i-share personal na pagkakamali ko simula nung nag-start akong mag-low carb. Share ko lang, hindi ako first time na nag-low carb and then success agad. Bali, 3 trial ang nangyari sa aking paglo-low carb. Yes, trial and error ako nung nag-start mag-low carb. And then, ngayon, ang pang 3rd time ko na nag-low carb, masasabi ko naman na nagiging successful na kasi going 3 months na akong nasa low carb way of eating by December. So, unang trial ko, nakakapanood ako ng mga content creator na naglo-low carb, nakaka-inspire, nakakaganang mag-low carb, pero mali ang way na pag-i-start ko. Ang ginawa ko nun is, ay nag-start ako agad. As in, kinat ko lahat ng high carbs na tinuturo nila na napapanood ko sa online, yung mga carbs na pagkain. Kinat ko na parang halos wala na akong makain, na lahat binawal ko, clean low carb agad-agad. At sobrang strict ko nga nun. Ang ending, nagkasakit ako nun kasi parang nabigla yung katawan ko sa bigla ang pag-transition from high carb to low carb. Kasi nga gaya ng sinasabi ko, bigyan natin na ng time yung katawan natin paunti-unti hanggang sa masanay na. So, yun yung first trial ko sa paglo-low carb na inalis ko na lahat. Sobrang frustrate ko. Gusto kong pumayat agad. Gustong agad-agaran na result. So, yun yung pagkakamali ko, kaya back to high carb ako nung time na yun. Second trial ko naman ay yung bumalik ulit ako sa paglo-low carb, pero this time hindi na agad-agad, hindi na ako na-frustrate, hindi ko na agad inalis lahat ng carb, pero ang naging pagkakamali ko nun is nagkulang ako naman sa electrolyte. Kulang sa tubig. Tumagal ako nun na halos lagpas 1 month. Okay naman yung mga weeks. 3 weeks, 4 weeks. And then yung nag-months na ako, yun na, nang sobrang nanghihina na ako. Nakakaranas na ako tuwing gabi, sumasakit yung ulo ko. Tapos, kasabay nun, yung parang nag-chill ako, as in, bali, 3 days akong ganun. Di ko alam kung ano, pero tuloy-tuloy pa rin ako sa paglo-low carb. Yun pala, kulang ako nun sa tubig, electrolytes. Yung mga time na yan, hindi ko pa alam na kulang na pala ako sa tubig at nakakaranas na pala ako ng keto flu dahil doon. Hindi ko lang pinansin at ininuman ko nga ng paracetamol. Then pag ininuman ko, after 4 hours, babalik na naman ang pagkasakit ng ulo ko at pag-chill ko. Ang naging suspecha nga namin that time is baka may dengue nga ako. Pero kapag nag-check ako ng temp, nagiging normal naman ang temp ko. Kaya nga hanggang sa nagpa-laboratory na ako nun kung ano ba talagang nangyayari sa akin. And paglabas ng result, halos bumaba lahat. Blood sugar ko, cholesterol. And then pagka-uwi ko nga nun, kumain na ako ng mga high carbs na food. And after ko kumain ng mga high carbs food, naging okay na yung pakiramdam ko. At dahil nga doon, dumadagdag na naman ang timbang ko. Walang katapusang cravings.
At sobrang takaw ko na naman sa mga pagkain. At hanggang sa nagiging overweight na naman ako. And after mga ilang months, naisipan ko na naman na bumalik sa low carb. Pero this time, mas inintindi ko, mas pinag-aralan ko, at inalam ko yung mga pagkakamali ko, yung bakit ako nagka-keto flu. At doon ko napag-alaman na normal pala ang magka-keto flu. Yun, yung sumasakit yung ulo, mild lang yun. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan kung paano ito maiiwasan. At yun nga ang pag-inom ng tubig, ng maraming tubig, at sapat na tubig, pag-inom din ng electrolytes water. At dun ko nga nalaman, kaya ako naka-experience ng headache at pag-chill dahil kulang nga ako sa electrolytes. So ngayon sa aking pagbabalik, ginawa kong aral yung mga naging pagkakamali ko sa first and second trial ng paglo-low carb ko. At mas nakikinig na nga ako sa katawan ko at unti-unti ko na lang na ina-adjust yung katawan ko from high carb to low carb. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, hindi ko kinakalimutan ang pag-inom ng sapat na tubig. At pag nakaranas ako ng konting sakit ng ulo, sinasamahan ko ng uminom ng electrolyte water. At dahil nga doon, unti-unti nang nawawala ang pagsakit ng ulo at hindi na ito tumutuloy sa keto flu. For overall, blessing in disguise pa rin ang pagkakamaling kong yun kasi natuto ako sa tamang mindset, getting enough electrolytes and not comparing progress to other, and hoping na magtuloy-tuloy ito. Sabay-sabay tayong pumayat at maging healthy and to become a better version of you. Syempre, samahan lang din natin ng dasal at disiplina na rin para makamit mo kung ano ba talaga yung goal mo. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment for more videos like this. Bye-bye!